Pagdating sa height, pumapangalawa ang mga Pilipino sa pinakamaliit sa Southeast Asia. Pero ayon sa isang NGO, ang kakulangan natin sa tangkad, hindi basta genes o lahi lang ang dahilan, kundi dahil din daw sa malnutrisyon. May report si Sherry Ann Torres. Si Nanay Arlene nais na tumangkad ang 5 taong gulang niyang anak, kaya naman alaga niya ito sa vitamins. 6 foot. Para maging basketball player. Only boy ko lang to eh. Ang 9 na taong gulang naman na si Princess, gusto raw tumangkad at maging modelo paglaki. Yung asawa ko po, payatot din po eh. Yung mga pinsan din po, yung kapatid ng papa nila, mga ganyan din. Kung tutuusin, hindi naman daw talaga punggok ang mga Pinoy. Sa pag-aaral ng Save the Children, hindi genes kundi malnutrisyon ang dahilan kung bakit maliliit ang mga Pinoy sa kasalukuyan. Ang mga lalaking Pinoy daw ngayon nasa 5'3.7 inches lang ang average height, habang 4'11 naman ang mga Pinay. Ang mga Pinoy nga daw ang pangalawa sa pinakamaliit sa Southeast Asia kasunod ng Indonesians. Filipinos are not genetically short. That the average height of the Filipino is because of generations of malnutrition and stunting. Malayo raw ang tangkad ng mga Pilipino kung ikukumpara sa ibang lahing may maayos na nutrisyon at buhay gaya sa Singapore, sabi ni Oini. Pero ang masama, apektado rin daw ang pagsagap ng kaalaman ng mga napupunggok. And they don't grow enough, and they also don't develop cognitively to their potential as well. And when we look at countries, we find that the higher the stunting, the lower the academic achievement, and the lower the economic productivity. So it has a real impact on the overall potential of the country. Aminado ang Department of Health na maraming batang Pinoy ang kulang sa nutrisyon. Katunayan sa datos ng ahensya, nasa 5 milyong bata ngayon ang stunted o punggok. 19.8% naman ng kabuoang 14 na milyong bata ngayon kulang daw sa timbang. Ang nakikita natin, medyo hindi nakakababa yung ating mga nutrition education. In so many studies, it is not the genes. It's really the nutrition that children get, particularly early nutrition. Ang sinasabi ng Department of Health para masigurado na maayos ang magiging paglaki ng isang sanggol, dapat daw suportado siya ng masusustansya mga pagkain sa unang 1,000 araw niya sa mundo. Nagsisimula ito oras na mabuo siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Samantala, yung ina naman na magdadala sa kanyang sanggol, dapat bago pa lang mabuntis, maayos na raw ang pangangatawan at suportado rin ng masustansya mga pagkain at vitamina. Ang bilis ng paglaki ng tao kaya pa raw habulin pag itinulak ang tamang nutrisyon hanggang edad 5, sabi ni Ubial. Gatas ng ina pa rin daw ang pinakamainam na kuhanan ng sustansya ng bata. Yun nga lang, We have one of the lowest exclusive breastfeeding rates in Southeast Asia. Yung globally, it is 34%. Here in the Philippines, we're only 24%. kaya ang DOH nagpapatulong na sa Department of Education at Parents Teachers Associations para mahikayat ang mga inang mag-breastfeeding at maturuan din ang mga batang kumain ng prutas at gulay. Sherry Ann Torres, GMA News.